Hello everyone! Welcome to my YouTube channel. It's me, Dinah M. Tolentino. So, ang pag-uusapan po natin is about medical assistance. Saan po ba tayo pwedeng pumunta or humingi ng tulong pampagamot? Katulad ng gamot. Kailangan natin ng gamot para sa ating mga karamdaman. So, ito po yung tips na ibibigay ko sa inyo. Unang-una, ang Social Service Development and Ministry ng Quiapo Church po ay nagbibigay ng tulong sa mga nangangailangan ng pampagamot. Katulad nga po ng inyong mga karamdaman, nagbibigay tulong po sila about sa mga medicine. So, syempre, yun po ay makukuha nyo lamang kung may kaukulan po kayong mga requirements or documents na original. Yung pong original na requirements, kailangan po dala nyo yun at ipasiserox nyo po. Then, i-check po yun ng social staff office ng mag-i-interview sa inyo ng Quiapo Church. So, ang sasabihin ko po sa inyo ay ito po yung mga requirements. So, barangay, okay. So, ito po yung mga requirements ng Social Service Development and Ministry ng Quiapo Church. Number 1 po nilang kailangan is Barangay Certificate of Indigency. Kung hindi po ang pasyente ang magpapa-interview at nakalagay po din ang pangalan ng magpapa-interview at ang pangalan ng pasyente. Yun po yung kailangan. Ang pangalan nga po ni pasyente, kung hindi siya yung lalakad, kailangan naka-indicate po yung pangalan ni pasyente at yung pangalan ng representative ninyo or yung i-interviewin po. Kasi yun po ay kailangan ay yung dalawang pangalan na yun ay naka-indicate po dun sa Barangay Indigency. Yun ang kailangan ng Social Service Development Ministry ng Quiapo Church po. So, itatama nyo po yung mga requirements nyo para hindi na po kayo balik-balik at kapag kumpleto po kasi kayo ng requirements ay kayo po ay i-accept po. Ipoproseso na po ang inyong kailangang tulong. So, iyon po yung kailangan ng Barangay Indigency with patient name and representative. Number 2 requirements is clinical abstract or medical certificate updated po or bago. Ito po ay makukuha nyo sa inyong doktor. Ibibigay po ng doktor sa inyo to na kung saan po kayo nagpapacheck up. Doon po ay naka-indicate kung ano po yung pangangailangan ninyo. Doon naka-indicate ang full details sa tinatawag nating medical certificate or medical abstract. So, maliwanag po. Kailangan po may pirma ng doktor yan, may license, at yung po tinatawag nating date kasi kailangan po updated po yung ating mga medical certificate. So, yun po ang ating dapat tatandaan. Ulitin ko po, license ni doctor, pirma ni doctor, and your date. Then, yung number 3 po nating kailangan requirements is yung tinatawag nating updated na bagong reseta ng gamot. Pakilagay po ang presyo per piraso po ng kailangan yung gamot. At dito po ay papresyohan nyo sa Mercury Drug. Doon po kayo magpalagay ng presyo kahit po siya hindi formal na quotation. Or kung saan po kayong mga butika na nakabibili po. Pwede nyo pong papresyohan yan kahit pasulat kamay lang po. Basta bago po kayo pumunta sa amin ay mayroon na po yan kaukulang presyo yung bawat gamot ninyo. At ito po ay aming kailangan para alam po namin kung ano yung inyong pangangailangang gamot na bibilin po. So, ayun po. Then, yung pong pang-apat nating requirements ay yung tinatawag na valid ID. Kailangan po yung valid ID ni patient, kung hindi siya po maglalakad, ay ipadadala po niya dun sa kanyang representative. At ganun din naman po yung valid ID ni representative, kailangan po ay meron din po siyang dala.
So, ipaserox nyo po ang lahat ng inyong mga requirements. Kasi po, titingnan namin yung inyong mga original. At yun naman pong Xerox, ang aming kukuhain. Pero kailangan po namin makita ang inyong original. At ito pa po, take note po ha, ang medical abstract or medical certificate po, ang kinukuha po doon ng Quiapo Church at tinitignan po nila ay original po. Hindi po certified true copy. Original po, ipasi-xerox nyo yun. Ibabalik din po nila sa inyo lahat ang mga original. Xerox copy lang po ang kukuhain nila. Pero mahigpit po sila sa mga medical abstract at medical certificate. Hindi po nila tinatanggap ang certified true copy po. So yun lang po ang dapat nyong tandaan. Huwag po kayong mag-alala, titingnan lang po nila yung mga original. Ipasi-xerox nyo lang po siya para ibalik po sa inyo yung original. Kaya kailangan po, pag nagpunta po kayo, lumapit kayo dun sa kanila, ay kumpleto po. So, yun lang po yung mga importanteng dokumento na tataglayin nyo para maproseso po ang hinihingi nyong gamot sa kanilang tanggapan. Ito pa po, isang paalaala pa po, yung pong medical abstract nyo, tsaka medical certificate, at yung inyong mga reseta, kailangan po parehas ang doktor na pinagpatingnan nyo, lisensya, at yung petsa. So medyo mayroon pong kahigpitan po talaga kasi marami na po kasi ngayon na manloloko. Kaya kailangan po yung mga dokumento nyo ay pare-parehas po. Then ito rin po ay may oras po ang tanggap nila. Mula po alas 9 ng umaga hanggang alas 11 ng umaga po. At 15 patient po ang kanilang i-accept po. At ito rin po ay tuwing araw ng Lunes, araw ng Martes, Miyerkules at Biyernes po. Wala po silang Huwebes. Hindi po sila tumatanggap sa araw ng Huwebes at sa mga Sabado-Linggo. Yun po yung proseso ng pagtanggap po at schedule ng Social Service Development and Ministry ng Quiapo Church po. So, yun po yung mga araw kasi napaka-importante po niyan. Kailangan alam nyo po kung anong oras kayo pupunta doon. Kapag po sinabing 9 a.m. hanggang 11 a.m., kung pwede po, ay 8 a.m. nandun na kayo, pumila na kayo para makaabot po kayo sa slot na 15 patient. Yun lang po kasi yung ina-accommodate nila. So, nagpapaulit-ulit po ako ng paalaala sa inyo para hindi naman po kayo mahirapan magpabalik-balik. At yung kung kanilang tulong ay mapapasa inyo po. Ang pinaka-importante po ay mapunta po kayo, magpasa ng requirements para magproseso po. So, yun po yung proseso sa paghingi ng tulong sa Social Service Development and Ministry ng Quiapo Church. Then, magsinda na rin po kayo. Yun po yung pinakamahalaga at magpasalamat po. Yan po ang ating talagang pangangailangan tunay na makakatulong sa atin. So, yun po ang aking na-share sa inyo. At lagi po kayong mag-antabay sa aking mga video about medical assistance po. At bibigyan ko po kayo ng mga tip. Ako po ay hindi nagtatrabaho dyan. Ito po ay base sa akin sa experience po